telling him that he will be a prophet of the Most High God. Ito rin nakakatakot. Nagkaroon ng vision na nagpakita raw si Lord, pero wala siyang check and balance. Okay? Wala siyang alam sa scripture to verify na yung narinig niya ay si Lord. Okay? Sabi pa dito, he will be a prophet of the Most High God. Because all established prophets have departed from the true gospel. So madalas ng kulto, ganyan yung hallmark. Pipiliin kita kasi lahat ay nasa mali na. E bakit hindi na lang tawagin ni Lord yung nasa mali na mag-repent at tumuwid? Diba? So meron dito bida complex, superhero complex. So madalas ng mga kulto, lalo ng mga founder ng kulto, meron silang superhero complex na lahat kayo may problema, kaya ako, pinili ako. Kuha niya? Okay? So, ayun po siya. Hindi ko alam po siya. Ito sa kaliwa. Yung nasa kanan yung pumalit sa kanya. Okay? Tapos yung kanilang mga books, ayan, the Book of Mormon, Another Testament. Yun pala, nakakatakot no? Another Testament of Jesus Christ. At yung isa, Doctrine and Covenants. Tapos sa next, ayan, the Pearl of Great Price. So yung tatlo na yan ang pinaka-importanting libro sa kanila. Kung medyo rich ka, ayan, all in one. Okay, package deal. Holy Bible, with the Book of Mormon, Doctrine and Covenant, and Pearl of Great Price. Kapal, no? Ayan yung nasabi, i-hampas mo sa kalaban mo, talagang knockout yan. So, at ito na, at age 17, the angel Moroni, son of Mormon, visited him to show where the golden plates were. Golden plates, ito yung tinatawag nilang, using special glasses, the Urim and the Thummim, he translated the reformed Egyptian hieroglyphics to English. Ayan yung kwento niya. Thus, the Book of Mormon was born. Actually, a novel by Solomon Spaulding, a Presbyterian pastor. So ito yung na-prove, kinuha lang niya. Ano tawag natin doon? Yung nakukuha ka ng plagiarizing. Oo, ganun yung ginawa niya actually. Okay? So tandaan nyo yan, si Moroni, son of Mormon. Tapos yung kanilang Urim and Thummim, yun yung special eyeglasses. Kung hindi niya suot yun, yung binabasa niyang tablets, hindi niya madidecode. Eh dahil binigyan siya ng Urim and Thummim na eyeglasses, naintindihan niya. Pero sa Old Testament, ang Urim and Thummim, breastplate yun. Diba ng priest, ng high priest, sa kanya naging eyeglasses. So, kwentong barbero talaga to. Okay? Next, ayan yun, no? 2 transparent stones set in the rim of a bow fastened to a breastplate. Ayan yung Urim and Thummim na sinuot niya. Okay? Ito itsura. Tapos, ayan si Angel Moroni doon sa kanilang main temple in Utah. Ayan. Story of the book. Ano ba ang laman ng Book of Mormon? There are 2 groups of people who came to America. One from the Tower of Babel about 2210 BC and one from Jerusalem about 600 BC. So yung dalawang grupo ng tao na yon, hindi sila nag-usap at different times, pero nagland din sila pareho sa Amerika. One race fell in 421 AD, and Moroni was a prophet who wrote the history, predicting that in the latter days, it would be united with the Bible. Enter Joseph Smith, who discovered it and joined them together. Okay, so pinagsama niya. A closer examination of the Book of Mormon will show that, number 1, it has more than 2,000 verses quoted from the King James Version. Plagiarized nga niya. Passages from Shakespeare and the Westminster Catechism. So makikita natin, how can you rely on the Book of Mormon? Nagnakaw lang siya. Tinakaw niya yung mga writings, pati si Shakespeare. Okay? Baka Romeo and Juliet ko. Thus proving that the Book of Mormon could not have been written in the 400s. Yan ang claim niya. Ito pa, that the cities in the Book of Mormons cannot be confirmed by archaeology.
So lahat ng mga archaeologists walang makitang city katulad ng sinasabi niya. So walang archaeological proof. Number 3, Jews and American Indians are of different descendants. Sa kanila, yung original descendants ng Amerika, ang tawag yan nila doon ay hindi mga Indians. Alam natin Indians, di ba? Ang Native Americans. Sa kanila parang parang tribe. Basta tribe eh. Okay? So dito po, ay hindi totoo yun. At number 4, there is no such thing as Reformed Egyptian hieroglyphics. Di ba yun yung dinicode niya? Nakasulat sa gold plates in Reformed Egyptian hieroglyphics, dinicode niya. Pero according to expert, walang ganong klaseng salita. So ibig sabihin, malalim ang tawag dito? Yung creativity. Ang lalim mag-isip nito ni Joseph Smith para makapag-invento ng napakatindi. Okay? The Mormon Church started in New York but moved often because of 2 factors. So palipat-lipat sila ng headquarters. Bakit? Number 1, Smith's practice of polygamy. He had a total of 47 wives. Doon pa lang immoral na yun. Diba? Pero ang daming tao napapasunod. Number 2, his shady deals. Involved siya sa swindling that caused the authorities to run after him. Wanted siya ng authorities. Yun pa lang, di ba? Parang yung reputation ng leader mo in question, parang dapat nag-iisip ka eh. In 1844, Smith and his brother Hiram were imprisoned and an angry mob shot the 2 brothers to death in Carthage, Illinois. Yun ang tragic end ng magkapatid. Nakulong sila dahil may ginawa silang krimen at habang nakakulong sila, may mob, galit na galit, binaril sila. Diba parang, bakit gano'n? Ba't ang daming napapaniwala? After Smith, ito na, Brigham Young took over. Kaya pag nakakita kayo sa Amerika, di ba meron tinatawag na Brigham Young University. Kilala yun. BYU. Tanong, bakit hindi Joseph Smith University? Founder nila si Joseph Smith. Sa history nga, medyo may hiyak factor. Kasi muna si Joseph Smith, di ba, ay nakulong. Pangalawa, sinasabi ng mga tao, parang may sayang din siya. Kasi father niya, di ba, mayroong mental issue na parang na-transfer din. At pangatlo, shot to death. So parang yung image niya hindi maganda. So isipin niyo, no? Naging Brigham Young, bakit hindi Joseph Smith? Okay? He had only 11 days of schooling, but had outstanding leadership. Lahat ng kulto ganyan. Ang mga leader nila, very dynamic leaders. Parang si Senyor Aguila. Alam na si Senyor Aguila? Diba? Parang magiging leader mo ganito. Diba? Parang teddy bear. Kapapalipaniwala ba naman o ganito? He led 70,000 followers to Utah. Ayun na. Nung naging leader na, si Brigham Young, doon na dinala lahat sa Utah. Actually, pagdating pa nila sa Utah, nagkaroon pa ng almost lulusubin sila ng American government, yung federal government. Kasi nandun sila sa state ng Utah, pero magtatayo sila ng sariling republic, sariling bansa. Kaya pinalimutan na sila noon ng mga, hindi ko alam kung FBI, pero government authorities, kasi parang nag-declare sila ng independence, part sila ng Amerika. Ayan. His followers, called Brighamites, okay? Kasi Brigham Young nga siya eh. Joseph III, yung kanyang, anak niya, parang apo na ba ito ni Joseph Smith? Third na eh. Ano ba itong apo? Apo na yata. Oo. Also assumed leadership. So nagkaroon ng split. May mga Brighamites, may mga, Josephites. Okay? His group, his code was called Josephites and they settled sa naman? Missouri. Pero sa ngayon, ang biggest group nila ay sa Utah. Kaya nga pag nasa state ka ng Utah, karamihan dyan ay
Mormon. Okay? Kalat na kalat ang Mormonism sa Utah. Reasons for growth. Isipin nyo, 1830, 6 lang ang members. 117 years after that, 1 million na sila. 16 years after, naging 2 million na. And after 8 years, naging 3 million. And by the year 2000, 10 million na sila. Ito yung reason. Number 1, unsalaried young people who give a year or 2 of their lives as missionaries. Kaya pag Mormon ka, merong certain age, ipapadala ka sa ibang bansa. Walang gasto sa church doon. Sagot mo yun. Kumbaga, paglilingkod mo yun sa faith mo. Kaya makikita ninyo yung mga gumagala dito. Mga gwapo. Yan. Kita nyo yung mga nakaputi, nakaitim, tapos may malaking nameplate. Ayun. Eh, sagot nila yun. Ang tawag nila doon, parang kumbaga mission exposure. Sagot nila yun, yung 2 years nila. Hindi sila sponsored ng church. Next, low salaried professional ministry, only allowances. Number 3, membership is highly organized and enthusiastic. And number 4, each member is trained to perform his duties. Very rigid and strict ang kanilang training. And number 5, attractive teaching and the doctrine that all may be saved. Okay? So, ano ba mga teachings nila? Number 1, restoration. They claim to restore the corrupted New Testament church. Parang seminar sa Jehovah's. Di ba? After, anong year ba yun na lahat ay, lumayo sa totoong gospel. Kaya kinakailangan nilang mag-preach para maibalik kay Lord. So, ganun din. Lahat, wala ng totoong church. Kaya nandito ang Mormon para ituro ang totoong gospel para lahat ng bumalik sa kasamaan ay... So, ano tawag dito? Sila na naman yung tama. Okay? So, 2 sources of authority. Number 1, Mormon scripture. The Book of Mormon. Actually, dalawa, no? Writings, tsaka priesthood. So, sa writings, ito ang muna. Mormon scripture. The Book of Mormon composed of 15 books covering history from 2200 BC to 441 AD. Revealed to Smith on gold plates, ito yung nasa Reformed Egyptian, okay? On September 22, 1827. Pangalawang book nila, Doctrine and Covenants, nilakita nyo kanina. Ito ay 136 sections of revelations to Joseph Smith and Young. So ano pinagkaiba? Yung nauna ay history. Okay, yung Book of Mormon, parang yun yung history ng 2 tribo. Okay? Na nagpunta sa Amerika. Tapos yung pangalawa, Doctrine and Covenant, ito ay mga revelation naman. Mga kapatid, ano yung pinagkaiba sa atin ng mga revelation natin sa prophetic? Ang mga revelation sa atin ay hindi na pwedeng maging scripture. Di ba? Sa kanila hindi. Yung mga naging revelation kay Joseph Smith, naging revelation kay Brigham Young, hindi nagdag sa Bible. So aside from may Bible sila, meron pa sila dito. Okay? So sa atin, ang purpose ng mga revelation sa atin, di ba? To strengthen, to encourage, to comfort. Sa kanila, they took it higher na naging dagdag sa kanilang tawag dito, source of authority. Okay? So, it includes amendment of Wilford Woodruff in 1890 prohibiting polygamy. Ibig sabihin, noong 1890 lang nahinto ang polygamy sa Mormon. So before 1890, legal sa kanila ang polygamy. Isang lalaki, maraming asawa. Kaya nga even si Joseph Smith was practicing that. Ito, magugulat kayo. Na-discover ko sa isang research ko. Kunyari, ang isang Mormon na lalaki mag-overseas para umalis, may trabaho o ministry. Yung asawa niya maiiwan ay pwedeng makipagsiping ang kapatirang Mormon para hindi ma-depress o malungkot yung asawa. Grabe, di ba? Yak, kadiri.
Nahinto lang yun pagdating ng 1890. So, ibig sabihin, na-establish yung doctrines at yung beliefs nila sa mali. Kakatakot. Pero ang daming nauuto, ang daming natatangay. Kasi nga, dynamic ang leadership. Kaya nga dito, hindi ka lang mapapaniwala sa tao dahil magaling magsalita o dahil may karisma. Dapat maniwala ka dun sa message na dala-dala. Okay? Ito pa, Pearl of Great Price. So tatlo yun ha. Ano yung tatlong books ng nila? Book of Mormon, Doctrine and Covenant, and Pearl of Great Price. Yan ang kanilang major book. Ano yung Pearl of Great Price? It relates the story of Joseph Smith's calling and the discovery of the plates. Kwento lang din ito kung paano siya tinawag ni Moroni at paano niya nahanap yung mga plates. So merong history, meron silang revelation, at merong parang biography. Okay? So aside from the Bible, so sa kanila, hindi sila naniniwala na Bible lang. Yun ang mark ng isang kulto. Next. So aside from the reading materials, ang kanilang source of authority ay tinatawag na continuous revelation. So there are further truths that can be added to the Bible according to them. These are given to the president of the church who holds the keys of the priesthood. Ang tawag sa kanya, he is accepted as a prophet and a seer. So kung sino yung president ng Mormon, binigyan daw siya ng susi. The keys of the priesthood. So dalawang klase ang priest nila. Number one, Aaronic priesthood. Ang dinidin ng Aaronic priesthood, ito yung mga temporal. Kunyari, may away-away. O may, kunyari, dapat i-counseling. Diba? May kailangan miyembrong i-discipline. Ayun, temporal matters. Melchizedek priesthood. Ito yung spiritual matters. Ito yung priesthood na nakaka-receive ng mga revelation. Spiritual matters given by Peter, James, and John. Okay? So, tandaan nyo yung dalawang klase ng priesthood nila, the Aaronic priesthood and the Melchizedek priesthood. Si God, anong paniniwala nila kay God? Ito, nakakagimbal to. God was once a man. Adam was the father after his exaltation. Grabe. Smith says, to a Mormon, God is Adam. When our father Adam came into the Garden of Eden, he came into it with a celestial body, and he brought Eve, one of his wives. Kaya naman pala nagkaroon sila ng doctrine ng polygamy. Kasi ang paniniwala nila si Adam may maraming asawa. Isa lang doon si Eve. E di kung ano yung Diyos nila, siyempre susunod sila sa yapak ng Diyos nila. Diba? When our father Adam came into the Garden of Eden, he came into it with a celestial body and brought Eve, one of his wives, with him. He is our Father and our God. Okay. The only God with whom we have to do. So si Adam ay Diyos. We believe in the plurality of gods. Ibig sabihin, hindi isa. Ayan, Mormon Doctrine of Deity, nasa page 11. Ito pa, as man now is, God once was. Kung ano ka ngayon, dati ganyan din ang Diyos. Na-reach nga lang niya yung Godhead. So ikaw, bilang tao, may chance ka rin na ma-attain mo magiging Diyos. As man now is, God once was. As God is now, man may become. Kilabot, no? Man, anong doctrine nila tungkol sa man? Man is composed of body and spirit. The body is produced by humans through sexual reproduction. The spirit is produced by gods through sexual reproduction. Ganito yan. Look at me. Sa langit, yung mga spirit nagtatalik. Kaya marami ng anak na spirit sa langit. Ngayon sa lupa, yung mga tao nagtatalik din, maraming mga napoproduce na katawan. Kaya ang ginagawa nila, minsan may surplus. Mas marami yung espiritu kaysa sa katawan.
O minsan naman, mas marami yung katawan kaysa sa espiritu. Kaya ang trabaho ng nasa mundo, pag marami kayo, para may makakatawan, para yung mga napanganak na spirit sa langit ay may mapaglagyan. Otherwise, kung kulang, may mga spirit na walang paglalagyan. Daming naluloko nito. So, gano'n, yung mga spirit in heaven nagre-reproduce. Ang mga tao sa lupa nagre-reproduce. Okay? So, ibig sabihin, pag yung spirit na yun ay nailagay na sa katawan, buo na yun. Yun na yun. So, the spirit is produced by God through sexual reproduction. Thus, the need for humans to reproduce. As a faithful Mormon, you will die and become a God and still be married and making spirit children in heaven. So, kunyari, tapos na ang role mo sa earth. Iligtas ka. So pagdating sa heaven, spirit ka. At pagdating doon, yun pa rin ang trabaho mo, magparami ng espiritu naman. Kasi tapos na yung role mo sa lupa na magparami ng katawan. Pa natin? So, sasabi na nakuha itong mga parang pang Disney film yung mga kwento nila no? Oh, Jesus, anong paniniwala nila kay Jesus? Jesus' father was Adam because Adam is God. What differentiates him is that his spirit was the first begotten spirit. So nung si Adam ay naging Diyos, ang unang-unang naging anak niya na spirito, si Jesus. So siya yung unang-unang spiritong pinanganak. Kumbaga siya yung kuya ng lahat ng spirito. Okay? The first begotten spirit, the Son of God. And Jesus' body was conceived by God Himself. Yun ang pinagkaiba. Lahat ng mga katawan sa earth nire-reproduce, di ba? Pero si God, gumawa ng special body para sa kanyang unang-unang anak na si Jesus. So para sa kanila, unique si Jesus. Kasi unang-unang panganay siya na spirit. At pangalawa, yung body niya, not made on earth, but made by God in heaven. Malinaw? Okay. When He came to impregnate Mary, so yun, si God the Father, tsaka si Mary. So kakaiba talaga si Jesus. Di ba ang normal nila, spirit to spirit, human to human. Gagawa sila ng spirit, gagawa ng body. Pero si Jesus, hindi. Spirit na si God, human na si Mary, Jesus. So, kaya unique siya. Siya yung, kumbaga, kakaiba sa lahat ng tao. Mormons also teach that Christ was a polygamist. Si Jesus daw, maraming asawa. Grabe. Married to Martha and the two Marys. Eh, di ba si Mary at si Martha magkapatid? So, parehong asawa ni Jesus yun. At yung isa pang Mary. Okay? Ito pa. The wedding feast at Cana, di ba yung unang miracle ni Jesus, turning water to wine, was one of His own marriages. Sa totoo lang daw, isa yun sa mga marriages ni Jesus. Kaya wala pala. Di ba? Ito. They reason that if Christ was not married, He would not have any seed before He was crucified. Joseph Smith, anong paniniwala nila? He holds the keys of heaven. Wow! Kumbaga sa RC, sa Catholic, si San Pedro. Si San Pedro may hawak na susi ng langit. Ito naman si Joseph Smith. And only people gaining his approval will be admitted. Kaya maglagay-lagay na kayo kay Joseph Smith. Okay? Gawin niyo siyang katropa. Okay? Smith was flawless. Kahit siya ay nakulong dahil sa krimen, kahit siya ay nag-practice ng immorality, which is polygamy, paniniwala nila, flawless siya. But they will not admit this at once. They will only emphasize superior organization, fellowship, and emphasis on family. By the way, yung mga shinare ko sa inyo ay hindi tinuturo sa mga baguhang Mormon yan. Okay? So, hindi lahat ng Mormon alam yun, yung mga shinare ko sa inyo. Parang masonry lang yan. Alam yung mga mason? Maraming deep teachings ng masonry na demonic na hindi alam ng mga bago.
Kaya makikipag-away, di totoo yan, di totoo yan. Kasi wala pa sila dun sa level na tinuturo yung mga ganun. Okay? So, next. Salvation. There are 5 conditions that must be met. Para maligtas. Number 1, repentance. Number 2, faith. Number 3, baptism. Number 4, laying on of hands by the Mormon priesthood. Kinakailangan na lay hands ka ng kanilang priest. And number 5, enduring until the end in keeping the commandments. Hanggang sa huli, dapat yung mga Mormon teachings and beliefs pag nakamako mo. Okay? Baptism. Ito pa. A person must be baptized in the Latter-day Saints Church for the remission of sins before he can be saved. At ang binabaptize ay 8 years old and above. Okay? Ito, matindi, baptism for the dead. Ano yan? The living may be baptized for the dead. Kunyari, may kamag-anak kayo na hindi nyo sure pupunta sa heaven. Pwede ka magbabaptize para sa kanila. Diba? Grabe, no? The purpose of this is to give an opportunity for salvation to the millions of people who died before the Latter-day Saint came into existence. E paano yung kunyari, mga ninuno ko galing Spain? Diba? Mga ninuno ko galing kung saan? So, baptism for the dead is a practice until now. Thus, Latter-day Saint, LDS, Church of Jesus Christ of Latter-day Saint, LDS, members trace their genealogies and some have been baptized 5,000 times. Ang dami mong kamag-anak eh. Diba, magpapabaptize ako kay Lolo Procopio, o sige, ngayon naman kay Lola Procopia, diba? O sige naman ngayon, para kay Lolo Ismail, diba? O mamaya naman kay Lola. So, kung sino yung matitrace mo na makakamag-anak, papabaptize ka for each of them. Kaya merong umaabot ng ganyan, binaptize sa 5,000 beses. Ito po, meron tayong pastor, pumunta po siya sa pinaka-main church ng Mormon sa Pilipinas o sa may Green Meadows, sa may, Ortigas area. Maganda yun eh, may Mormon temple nila doon. Meron doon mga booth na may mga computer. Kahit hindi ka Mormon, pwede ka makigamit. Tapos kung itatype mo yung pangalan mo, mga magulang mo, matitrace yung ancestry mo. Itong si Pastor Mike Pigal, yung pastor natin sa Kainta, tinrace niya, sabi niya, ay Pastor, nakita ko yung mga kamag-anak ko, ganito, meron pala kaming kamag-anak galing sa ganitong bansa. Natitrace ng Mormon. Okay? Kasi pati sa government, kumukonekta yan sa mga census para makakuha sila ng mga files. Kasi nga napaka-importante sa kanilang baptism for the dead. Kawawa yung kamag-anak mo na hindi mo na-trace. Kasi hindi ka makakapag-baptize para sa kanya. So wala siyang chance mapunta sa langit. Kaya ganun sila kasipag na i-trace yung genealogy. At kung hindi nyo alam, sinare ko na ito dati, nung sa first semester, the most guarded vault in the entire world. Yung pinakabantay saradong vault, hindi bangko, hindi gobyerno may-ari. Sila may-ari. Nasa loob yun ng isang bundok sa Colorado. Nasa ilalim ng bundok, pag pumasok sa vault na yun, dahil pa Fort Knox, yung Fort Knox, yung gold reserve ng Amerika. Tanong, anong laman ng vault nila? Genealogy. Yung mga hindi pa computerized na genealogy, yung mga papel-papel, yung mga kopya-kopya, nandun, yun ang kanilang most treasured possession. Sabi ko nga, kailangan pa ba ng computer? Kahit hindi ko gamitin computer, alam ko kami ni Ate May, galing kami kay Adam. galing kay Eva.